Ito rin po yung ating ebanghelyo noong araw ng Kapaskuhan, yung kalahati nito. Bahagi rin noon na kung saan ay tumutukoy ito higit sa lahat sa tinatawag nating pagkatawang trapo ni Jesus, ang Diyos na naging tao. Ito po yung turo natin ng incarnation. Hindi o reincarnation. Kasi yung reincarnation ay yung turo ito ng mga Buddhist at ng mga Hindus na kapag ka namatay, pwede ka bumalik ulit. Kapag mabait ka, pwede ka uling maging tao o maging anghel. Kapag masama ka, pwede kang maging langkaw o anumang hayop. So hindi ko yun, ang turo ay incarnation, ang pagkakatawang tao ng Diyos. So bahagi yun na ito po'y napakahalagang aspeto ng ating pananampalataya sapagkat pagkakataon na kung saan ay ito rin ang isa sa mga pamantayan ng ating paniniwala. Isa sa tinatawag nating mga haligi ng ating pananampalataya. Pagkakataon na kung saan ay makita natin kung ano yung pamantayan na ang salita na nagkaroon ng laman o ang Diyos na naging tao. Bahagi rin po ito ng higit ng pagkilos na kung saan ay nawa ay makaunawa tayo na tulad na ng halimbawa ng alin. Yung salita, huwag lang manatiling salita. Pwede rin naman na salita, manatiling salita. Pero ninais ng Diyos na yung salitang ito ay magkaroon ng laman. Kaya walang kwenta yung pangako kung hindi nagkakaroon ng katuparan. Kinakailangan makita yung salita at yung salita na pwedeng magkaroon ng laman. Or kapag ang salita ay nanatili lamang salita, pwede natin sabihin na pwedeng probability. Pwede rin sabihin natin na yun ay katang-isip lamang. O pwede natin sabihin na pwede rin mangyari yun, pero hindi ngayon. Bahagi yun sa dapat lalong-lalo na ho sa advent ngayon ang tinatawag nating AI. Maraming pwedeng mangyari. Pero wala pa. Wala pa sa ngayon. Pero hindi imposible. Pero pag sinabi kong ang salita na naging laman, nangyari na. Hindi lang posible. It happens. Naging bahagi na ng pagkilos at ng kasaysayan ng tao. At yun yung bahagi na nangyari. Pagkaman sabi nga natin ngayong
tayo pa rin kasi nasa oktaba ng Pasko ng Pagsilang. Sabi nga natin ay pwede naman hindi gawin ng Diyos yun na siya'y maging tao. Pero yun ang ninais ng Diyos na siya ay maging tao. At malaki po yung impact noon. Kaya bahagi yun ng pagkilos na nawa makita ko natin ang ilang mga doktrina ng simbahan ay nakaakibag dito. Katulad halimbawa ng alin, si Maria bilang Mother of God. Sa ibaw kasi yung pananampalataya, si Maria ay alin, only a vessel of God. Lagayan lang, daanan lang, daluyan lang. But they never say Mother of God. Kaya very strong mo yung term na alin, ina ng Diyos. Pagkamat hindi sa Diyos. Kaya lang, kumisan, akala nila ginagawa natin ina ng Diyos because unthinkable na si Maria ay magiging Mother of God. Kasi nga, yung kanilang kaisipan ni alin, hindi incarnation. No? Daluyan ng si Maria. Wala rin silang aspeto ng alin, true nature of Christ. Ano yung true nature of Christ? God and man. Kaya di po bahagi din ng ating pananampalataya na alin, yung Immaculate Conception noong December. Bakit? Ang turo ng simbahan ng Immaculate Conception kasi nga, kinakailangan. Kasi ang Diyos ay magiging tao. At yung tao na ito, kinakailangan na ipanganak ng walang bahing dungis ng kasalanan. Or else, hindi siya Diyos. Kasi babahiran siya ng kasalanan na minana natin kay Eva at kay Adan. Kaya, anong ginawa ng Diyos? Para siya ay maging tao, kinakailangang alisin ang kasalanang original na mamanahin ni Maria. Marami pa kung iba kung tutunusin, no? Pero bahagi yun ang makitaw natin na kapag pinag-usapan natin ay Diyos na naging tao at ang salita na nagkaroon ng laman. Ang tawag nga ko natin yun ay the Incarnator. Ang salita na nagkaroon ng laman. So bahagi noon ng aming paghinilay sa pagkakataon na ito na isa o sa mga hamon na ipinapamanig sa atin ng buong may kapalan ay sabi nga natin ay makita natin yung maliwanag ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Makita mismo, hindi lamang sa salita, ngunit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Nawa tayo ay maging tanda na ang salita ng Diyos ay tunay na magkaroon ng laman. Hindi lamang salita na walang laman. Kasi yun ang presensya ng Diyos. Ang salita na naging tao.
ang salita na may laman. At yung laman na yan ay walang iba kundi ang pag-ibig